mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Mainit na balita ngayong tanghali. Umano'y kanang kamay na drug lord na si Kerwin Espinosa sumuko na sa Philippine National Police. Bagyong papangalanang Helen papasok na sa Philippine Area of Responsibility bukas. Power crisis sa Mindanao region inaasang maiibsan sa bagong cold thermal power plant na binuksan sa Misamis Oriental. Ito ng pangaril sa Black American, hindi pa rin isinasa publiko ng Charlotte Police. House of Representatives Solon tatangkay makuha ang ikalawang sunod na panalo kontra GSIS Furies sa triple header ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. At sa ating serbisyong kasangbahay, kasangbahay, halos 30 bag ng dugo na ibigay sa Hamad General Hospital sa isinagawang blood donation drive ng UNTV partner na Kamanggagawa Foundation sa Qatar. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang nakamotorsiklo na naaksidente sa Santa Rosa, Laguna kagabi. May report si Sherwin Kulubong. Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue ang driver ng motorsiklo na sugatan matapos maaksidente sa National Highway ng Barangay Tagapo, Santa Rosa, Laguna pasado alas 11 kagabi. Kinilalang biktima na si Bruce Lee Habana na nagtamo ng hiwa sa kanyang baba at sugat sa kamay, tuhod at paa. Ayon sa biktima, iniwasan niya umano ang pampaserong jeepney na gumitgit sa kanya kaya siya naaksidente. Maganda mo dito. Malaya mo. Mahaba niya, no? Mahaba. Matapos napatan ng first aid ang biktima, ay dinala na ito ng grupo sa Santa Rosa Community Hospital. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Sumuko kaninang umaga ang kanang kamay ni Kerwin Espinosa sa Philippine National Police o PNP sa Albuera, Leyte. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Kusang loob na sumuko sa mga ospital ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayon kay Chief Inspector Jovi Espinido, ang hepe ng Albuera PNP, voluntaryong nagtungo sa kanyang tanggapan sa Mero kasama ang live-in partner nito pasado alas 10 kaninang umaga. Isinurrender din ni Mero ang kanyang baril na isang 9mm pistol at itinuro din ito ang 3 kilo ng shabu na nakabaon umano sa kanyang tahanan. Sinabi ni Espinido na si Mero ang laging kausap ni Kerwin na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad matapos itong inuso ng kanyang mismong ama na si Albuera Mayor Rolando Espinosa na ang kanyang anak umano ang supplier ng droga sa Eastern Visayas. Umaasa naman si Espinido na sa pagsuko ni Mero ay makakakuha sila ng magandang lead hinggil sa kinaroroonan ngayon ni Kerwin. Nito lamang nakalipas na buwan ay isa pang tauhan ni Espinosa ang naaresto ng mga otoridad sa Cebu. Balik sa iyo, Flor. Leia Ilagan nagulat mula sa Camp Crame. Itinanggi ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino ang umano'y pananakot o pamimilit sa kanya na magsalita laban kay Senator Leila de Lima at idin ito sa umano'y talamak na bentahan ng droga sa New Bilibid Prisons. Narito ang report ni John Suriao. I have no reason to doubt what was forwarded to me from Colonel Marcelino na iniipit siya
para ituro whatever it is na ano ang ituturo nila sa akin. As I've said, there are several other instances, personalities na ginaganon nila. Ito ang naging pahayag ni Senator Laila De Lima kaugnay sa umunoy pamimilit kay Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na agad namang pinabulaanan ng dating PIDEA official. Sa kanyang gig? Wala po. Lalo na kung nanggagaling sa gobyerno, wala po. Nilinaw din ni Marcelino na hindi si Senator De Lima ang pinadalhan niya ng text message kundi ang kanyang mista o kaklase sa Philippine Military Academy. As far as I am concerned, it's a privileged communication between me and my classmate. Hindi po si Secretary De Lima ang direct ako ang ka-text nun or kausap. So talagang finorward lang po sa akin yan ng kanyang mista. So I think ang panawagan ko lang kay Colonel Marcelino, baka naman I think alam niya kung sino yung tinutukoy ko na nag-forward sa akin nung text messages na yon. Kasi hindi pwede pong mag-imbento yung source kong yan. Paliwanag pa ni Marcelino, isang bahagi lamang ng kanyang text message sa kanyang mista na kamag-anak ni De Lima ang pagpapalakas ng loob sa senadora. Alam mo yung isang tao dumadaan sa matinding pagsubok, papahimaralin mo, bibigyan mo ng encouragement, parang ganun lang naman ang konteksto nun. Kinumpirma naman ito na dinalaw siya ng senadora noong panahong nakakulong siya dahil sa drug case. Dumalaw po siya pero ang natatandaan ko po hindi na siya secretary at that time nung dumalaw siya. Dinalaw niya ako once. Pasalamat ako. I appreciate na binigyan niya ako ng panahon. Binigyan niya ako ng panahon nung ako ay nasa kulungan. Una nang iniulat ng PNP na noong March 27, Easter Sunday, ay nagtungo sa PNP Custodial Center si De Lima upang kausapin si Marcelino. January 21 nang maaresto si Marcelino kasama si Yan Yishu alias Randy sa isang Shabu Laboratory sa Maynila. June 21 naman nang irekomenda ni Senior Deputy State Prosecutor Teodoro Villanueva na i-dismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. At nitong Miyerkules ay binaligtad ng Justice Department ang nauna nitong desisyon na i-absuelto si Marcelino sa drug case nito. Samantala, nakatakda namang maghain ngayong araw ng mosyon ang Public Attorney's Office kaugnay sa desisyong ito ng DOJ. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, nakiusap si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga taga-suporta na huwag pagbantaan ang kanyang mga kritiko o taong bumabatikos sa kanya. Narito ang report ni Rosa Rico. Itong mga international writers, every networks, meron yan silang correspondence. Everyone, not necessarily a foreigner, but a resident correspondent. And they are now the subject, I was told, of several threats. I appreciate very much your support and maybe your how would I say it, enthusiasm to back me up. You are correct. I am not doing nothing wrong. I agree with you, but of course, we should not also threaten people because hindi na sila makapagsulat ng totoo. Ito ang mga binitiwang salita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang pagbisita sa kampo ng mga tauhan ng pulisya sa Cagayan de Oro City kahapon. Pinaalalahanan niya ang kanyang mga taga-suporta na huwag namang pagbantaan ang kanyang mga kritiko kabilang na ang mga tauhan ng media. Subalit kung pinaalalahanan nito ang kanyang mga taga-suporta, may panibago namang binitiwang salita ang Pangulo laban sa kanyang pangunahing kritiko na si Senador Leila De Lima. You know, De Lima was screwing her driver and at the same time, she's screwing the nation. Sa huli, ipinagtanggol ng Pangulo laban sa mga pumupuna sa loob at labas ng bansa ang tipo ng kanyang pananalita. Do not keep on complaining about my mouth because my mouth is not the problem. It cannot bring down a country, but it can erase a generation of right-thinking Filipino. Ang issue dito, hindi yung bunganga ko. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines.
Inimbitahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang European Union at United Nations na magtungo sa Pilipinas at imbestigahan ang umano'y extrajudicial killings kaugnay ng kanyang anti-illegal drugs campaign. Nagbabalik si Rosa Licos. Pinasusulatan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Executive Secretary na si Salvador Medialdea ang mga international organization na European Union at United Nations upang formal na imbitahan ang mga kinatawan nito na magtungo sa Pilipinas. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang pagpapasinaya sa Misamis Oriental Coal Plant kahapon. Ayon sa Pangulo, iimbitahan niya ang pinakamagagaling na opisyal at abogado ng EU at UN sa isang open forum sa Senado o sa Folk Arts Theater at isa sa publiko ang kanilang magiging diskusyon. I am inviting the United Nations, si Ban Ki, anong pangalan niyang yawa na yan? Ban Ki-moon, Ban Ki-san. So, I am inviting the EU, yung pinakamahusay, send the best lawyers of your town. Pati ang mga rapporteurs, pumunta sila sa Pilipinas. I will write them a letter to invite them for an investigation. But, in keeping with the time-honored principle of the right to be heard, matapos sila akong tanungin ko sila. Isa-isahin ko sila. In open forum, you can use the Senate o yung Folk Art Center, whatever. Everybody will be invited. Tapos manood kayo. Tingnan ninyo kung paano ko lampasuhin yung mga yawa na yan. Una nang nagbigay ng mga pahayag ang EU at UN na dapat magkaroon ng separate investigating body sa Pilipinas sa mga umano'y tumataas na kaso ng extrajudicial killing sa bansa kaugnay ng anti-illegal drugs campaign ng Duterte administration. Gayunpaman, iginigiit ni Pangulong Duterte na hindi gawain ng mga tauhan ng Government Security Force ang vigilante killings. Sa huli, nanindigan si Pangulong Duterte sa kanyang posisyon bilang pinuno ng isang malayang bansa at hindi lamang isang simpleng opisyal ng pamahalaan. Never mind about yung silabas. Sabi na unpopular ako doon sa Europe. Hindi ako mayor ng Europe. Mayor ako ng syudad noon. Ngayon, presidente lang. Pilipinas lang naman. Presidente. Okay yan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, tiwala ang Department of Trade and Industry na dadami ang mga mamumuhunan sa bansa sa kabila ng mainit na issue ng extrajudicial killings. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Dumoble ang bilang ng mga mamumuhunan sa bansa upang magnegosyo mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ito ang ulat ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez sa kabila ng pahayag ng Standards and Poor's Credit Ratings kamakailan na posibleng hindi makakuha ng upgrade sa credit rating sa susunod na 2 taon ang Pilipinas dahil umano sa kawalan ng katiyakan sa domestic at foreign policies ng Administrasyong Duterte. Subalit kabaligtaran ito sa paniniwala ng opisyal. Ayon sa kalihim, sa susunod na bahagi ng taon ay maaasahan pa ang paglago ng ekonomiya dahil sa pagdami ng iba pang nais magnegosyo sa bansa. January to July ay double ang ating more than double ang FDI that came in, pati yung nag-register sa BOI. So ibig sabihin, ito pong confidence sa new administration ay nandun. In fact, we expect more application. As mentioned kanina, marami ho tayong kinakausap mga investors. Some are indicating to come in and to confirm their investment. Ito pong second half. Samantala, hindi naman nagpaapekto si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga negatibong komentaryo na maaaring maapektuhan ng kaniyang anti-illegal drugs campaign ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa halip, tiwala ang Pangulo na mayroong ibang oportunidad na makikita ang bansa sa pakikipag-ugnayan sa China at Russia. And they would say the rating sa business economy, and so be it, lumayas kayo eh. Then we will start on our own. I can go to China,
I can go to Russia. I had a talk with them. They are waiting for me. So what the hell? Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa C-News. Panibagong bagyo, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Sabado. Power crisis sa Mindanao region, inaasang maiibsan sa bagong bukas na coal thermal power plant sa Misamis Oriental. At mga kargamento ng lumubog na barko sa Zamboanga City Port kagabi sinimulan ng alisin, ngunit pagtaas ng langis pinangangambahan. Sa pagpapatuloy ng C-News, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Sa ngayon po ay lumakas pa itong bagyo na nasa labas ng Philippine Air Responsibility. Ito po isa ng ganap na tropical storm. At base sa lokasyon nito ay nakita po ito ng Pag-asa sa layong 1,975 km sa silangan ng Central Luzon. Taglay ngayon lakas ng hangin na 65 km kada oras at yung pagbugso ay aabot na sa 80 km kada oras. At ito'y kumikilos pa west-northwest sa bilis na 25 km kada oras. Ayon sa Pag-asa, kung hindi po magbabago yung kanyang bilis at direksyon, posibleng bukas ng umaga ay pumasok na ito ng PAR at papangalanan nga itong Helen. At ang tinatak nitong direksyon patungo sa may area po ng Batanes. At maaaring sa ating next week ay makaramdam po tayo ng epekto nitong southwest monsoon o habagat at ito'y magpapaulan sa ilang lugar sa ating bansa. Sa ngayon po, ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na yung eastern section po ng Luzon kung saan apektado ito ng easterlies o yung hangin na nanggagaling po sa silangan ng ating bansa. Expect po natin sa ating weekend ay makakaranas po tayo ng fair weather with thunderstorms. Yung ating ulat panahon, balik sa Indian Studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Binuksan na ang bagong 405 megawatts na coal thermal power plant sa Misamis Oriental na inaasahang makakatulong na maibsan ang power crisis sa Mindanao. Narito ang report ni Weng Fernandez. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang switch-on ceremony sa isang multi-billion coal thermal power plant sa Tambubong, Bacalanas, Villanueva, Misamis Oriental kahapon. May kapasidad ito na mag-generate ng 405 megawatts na tinatayang makakapag-supply ng kuryente sa 205 munisipalidad sa probinsya. Pagmamay-ari ito at ino-operate ng Philinvest Development Corporation o FDC. Inaasahang makakatulong ito ng malaki upang maibsan ang naranasang power crisis sa Mindanao region. The newest plant and congratulating the Gutiangon family for their sheer enterprise, not only in the development of the Philippines but sharing the money to help the Philippines raise the standard of living. Sa nakalipas na 8 buwan ay ilang ulit na itinaas sa red alert status ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Mindanao Grid dahil sa mga kakulangan ng supply ng kuryente. Dahil ito sa pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa rehiyon at pagpapasabog ng mga rebelde sa ilang tower ng NGCP. Sa isang pahayag ay sinabi ng FDC na ang pagbubukas ng naturang planta ay bilang tugon na rin sa panawagan ni Pangulong Duterte na bigyang daan ang regional growth, particular na sa Mindanao. Weng Fernandez, News and Rescue, Cagayan de Oro City. Magtutungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Vietnam para sa isang working visit sa susunod na linggo. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos, live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Mula September 28 hanggang 29 ay bibisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Hanoi, Vietnam. Ayon sa Presidential Communications Office, layo ng pagbisita na paigtingin ang bilateral economic trade sa ibang ASEAN member countries tulad ng Vietnam. Maaari ring mapag-usapan ang issue sa West Philippine at South China Sea doon. Samantala sa Oktubre naman ay inaasahan din ang pagtungo ni Pangulong Duterte sa bansang Japan. Posibleng makasama ng Pangulo sa kanyang pagbisita roon ang grupo ng business delegation. Una nang inimbitahan ni Japan Prime Minister Shinzo Abe si Pangulong Duterte nang magkita ang mga ito sa ASEAN Summit sa Laos kamakailan.
Bago naman matapos ang 2016 ay posible ring magtungo sa China si Pangulong Duterte. Flor? Rosalie Cos naggulat mula sa Malacanang. Nakahanda ding magtungo ng China si Pangulong Rodrigo Duterte upang makipag-usap kaugnay ng issue sa agawan ng teritoryo. Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Misamis Oriental kahapon. Ngunit ayon sa Pangulo, igigiit niya ang desisyon ng International Court of Arbitration sa sea dispute ang karapatan ng mga Pilipinong makapangisda sa Scarborough Shoal. Me, I'm willing to talk. I'm going to China because I want. Then, kung kami na lang doon, I will present the problem to him and I would say to him, this piece of paper, the Trevor Award, we do not go out of the four corners of this paper. We talk. Ganoon, pero hindi yung pagtapangan tayong negosyo na. Kita mo, tulong sinagawa ng power plant. And just imagine if we can get their help in the years to come. It's not territorial. Kung territorial, matagal na tayo nagpapatayan dyan. It's the always sovereign entitlement. But one of the things that I would demand, if I go to the mainland China, is give us back our fishing rights. Noong Martes ay muling ipinahayag ng China na bukas ito resolbahin ang issue ng agawan sa teritoryo sa mapayapang paraan. Sa iba pang balita, pinaiimbestigahan ng Bureau of Customs sa Department of Justice o DOJ ang umano'y maanumalyang importasyon ng mahigit sa 400 fire trucks ng Bureau of Fire Protection sa nakalipas na administrasyon. May report si Aiko Miguel. Mahigit 400 fire truck ang na-deliver sa Bureau of Fire and Protection noong June 2015 at March 2016 via Port of Manila, Manila International Container Port at Port of Batangas. Ang undervalue ay batay sa mga dokumentong nakalap ng Bureau of Customs. Sa deklarasyon ng BFP, nagkakahalaga ng 760,000 pesos ang bawat 1,000 gallon fire truck na may kabuuang bilang na 244. 540,000 naman ang bawat 500 gallon fire truck na may kabuuang bilang na 225. Ayon sa BOC, taliwas ito sa kontrata na napirmahan noong 2015 sa pagitan ng BFP at Joint Venture of Commonwealth Trading and Hubei Jiangnan Special Automobile Company Limited na nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong piso ang lahat ng fire trucks na ito. Lumalabas na ang bawat 1,000 galon ng fire truck ay nagkakahalaga dapat ng mahigit 6 na milyong piso at mahigit 4 na milyong piso naman kada 500 gallon fire truck. Maaring maharap sa kasong plunder at paglabag sa batas sa ilalim ng Section 2530 of the Tariff and Customs Code of the Philippines at Customs Administrative Order 06-2014 ang lahat ng mga sangkot na empleyado ng BOC at government officials sa umano'y maanumalyang importation ng fire trucks. We have identified, based on the documents, list of more than 10 employees of the Bureau of Customs. Sila po yung nakalagay dun sa deklarasyon, sila yung assessors, examiners. So we will suspend them today and they will be subjected to our administrative investigation. Nananawagan ng BOC na imbestigahan ito ng Department of Justice. Under valuation, ay mapapatunayan natin it's more than 50 million naman talaga. It's going to be a very big case. But as the case that the Bureau of Customs will be pursuing is the administrative. For the criminal, let's allow the DOJ to determine which investigating or prosecuting agents of the government will handle it. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula sa ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paaldo, Frima. Takala salamat, Waila, at Maya Paaldo ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Magadyani ing lokal a pamahalaan ning Bacolod City king posibleng pamaglaganap ning Zika virus infection king syudad. Ining report ng Lalaine Moreno. Isa kagatos ang anti-Zika packets ang ginpanghatag sa Department of Health sa Barangay Alihis, Bacolod City.
Ini ang makabulig agud malikawan ang paglapta sang Zika virus infection sa lugar. Ang Bacolod City ang isa sa mga kaiping nga banwa sang Iloilo City kung sa diin 7 na ang na-record nga kaso sang Zika virus. Gani dako ang posibilidad nga mag-spill over sang sakit nga Zika sa Iloilo. Suno sa DOH, ang Zika virus nakuha halin sa kagat sang Aedes aegypti nga lamok kada adlaw kag gabi kag halin sa unprotected sex sa tawo nga may Zika. Ang isa ka anti-Zika packet may sulod sang mosquito nets, mosquito repellents, condoms kag balasahon parte sa Zika. Gamit mo sa mosquitero o kung insect repellent o kung hindi aircon o kung ninyo ginatulugan, no? Sa pa sa atong mga bata dahil dapat din protektahan ko sila sa kagat sa lamok. Nagapatigayon man ang lokal nga pamahalaan sang information campaign kasunod sa Zika virus infection. Samtang ginaduso naman ni Senator Risa Hontiveros ang pagpatindog sang super barangay health centers sa kada syudad kag munisipalidad sa kada banwa kag sa bilog nga kalibutan. So sana maging positive experience din government, private sector, civil society sa pag-put together ng nitong mga very economical packets to prevent nang dumapo ang Zika dito sa Negros. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. May subukyang kayandahan ng pong kakayanan dareng empleyado ang pong disaster response team King San Fernando, La Union, King Gewadang earthquake drill King Ciudad. Ining report ng Toto Fabros. 7.2 magnitude nga gingined Team Mama Ijay La Union. Dahito iti senaryo nga naaramid nga earthquake drill Ijay City Hall ken Health Office ti San Fernando. Sumagmamano nga government unit ken rescue organization tinakipagpartisipar ti drill. Tapno mapadasan ti amin nga amuda nga panangisalakan ti biyag ti panawin ti didigra ti naangay nga mock drill. Sumagmamano nga pasyente tinatrap ti maikadwa nga palapag ti Marcos Building gapuanan tinapasamak nga uram kalpasan ti gingined. Upat tinadunor kinaadda nakapadas ti pan nakaulaw. Naisalakan metro otoridad dagiti natrap kinadangran nga biktima. Nasurok 5 gasot nga empleyado ken 2 gasot nga kliyente tinakipasot ti drill. So kung lahat ng mga constituents natin ay disaster resilient, mas mababawasan yung magiging casualty or mai-injure. Upat nga daras nga maisayang kat ti drill ti syudad, tatlo maisagana ti kapanpanunutan dagiti taga La Union nang runay ti panawin iti didigra. This is in line with ISO of course and yung ating disaster risk reduction. Siguro may mga equipment lang tayo na kailangan i-enhance like our comms because malaking bagay yung communication po para makakuha tayo ng data sa different departments dito sa city at sa ibang mga areas natin. Sigun ti Office of Civil Defense, haraman ti Ilocos Region kadagiti adda posibilidad na nga maapektaran no mapasamak ti 7.2 magnitude nga gingined Ejay Metro Manila. Ang magiging problema natin dito sa Region 1 kung itong kung itong Manila Trench ay gumalaw at magkokosto ng malaking tsunami dito sa buong Region 1. Toto Pabros, UNTV News and Rescue, La Union. Iimbestigan ring otoridad ing pamaglubog na ning meto nga pampasaherong barko ning Allison Shipping Lines king Zamboanga City nabengi. Nganing aldo umpisan danay ing pamaglako karing kargamento at tsuking kilub ning linubog a barko. Apagalamanda na cooking oil ing keraklan karing kargana ning MV Danica Joy 2. Binuo na lang technical working group ing lokal na pamahalaan kaya na ning Philippine Coast Guard bangbantayan da ing posibleng pamagtagas na ning langis. Iba't king sandakan Malaysia ing passenger boat na ating lamang halos 8 dalang pasahero. Ala namang mipaulat na sakit king insidente. At yan ning kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Mibalik kay kayo Ken Waila. Dakala salamat, Prima Salonga Gloria. Susunod sa C-News, video ng pamaril sa Black American sa Charlotte, North Carolina. Hindi pa rin isinasa publiko ng pulisya sa kabila ng patuloy na protesta.
House of Representatives Solons tatangkaing makuha ang ikalawang sunod na panalo kontra GSIS Furies sa UNTV Cup Season 5 sa linggo. At sa ating serbisyong kasangbahay, nasa 30 bag ng dugo na ibigay sa Hamad General Hospital matapos ang blood donation drive ng UNTV partner na Kamanggagawa Foundation sa Doha, Qatar. Sa pagpapatuloy ng C-News. Tatangkain ng House of Representatives Solons na masungkit ang ikalawang sunod na panalo sa pakikipagsagupan nito sa GSIS Furies sa pagpapatuloy ng mga aksyon sa UNTV Cup Season 5 sa linggo. Narito ang report ni Bernard Dades. 63-61. Banzali. Top shot para kay Banzali. 3-on-2 break. Nasa gitna, abugan. Ganda ng pasa. Libre. Yung moral ngayon ng GSIS parang maganda. So, gaganahang mag-ensayo yan. Magagawa namin kung ano yung gusto namin. So, we're gonna get prepared against HOR. Maganda yung laban na yun. Kaya, sa mga UNTV fans, watch out. Manood kayo nun. Ito ang ipinahayag ng GSIS Furies sa kabila ng pagkatalo sa BOC Transformers noong September 11. Ayon kay Head Coach Mike Sagitgit, mas lalo pa nilang pag-iibayuhin ang pag-ensayo lalo na't makakaharap nila ang HOR Solons sa third game ng triple header ng UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo sa University of Makati Gymnasium, alas 5:30 ng hapon. Matatanda ang tinalo lamang ng BOC ang GSIS ng 20 puntos sa kanilang mahigpit at dikdikang sagupaan sa score na 76-74. Ayon kay Coach Mike, 3 beses sa isang linggo nag-ensayo ang GSIS tuwing alas 5 ng madaling araw bago ang office hours. 2 sa GSIS ang nakapaglaro sa FIBA Asia Championship Cup. Ito ay sina power forward Stephen Mopera at center forward Romer Diaz. Ang 6'5 center naman na si Anthony Cuevas ay dating manlalaro sa MBL at si Reddy Boy Banzali ay nakapaglaro sa Junior PBL. Pasa kay Adriano, nasa gitna, Billones drives, ganda naman. Samantala, 2 beses naman sa isang linggo nag-ensayo ang House of Representatives Solons tuwing pagkatapos ng sesyon. Every Monday and Tuesday, kasi yun ang schedule namin sa House of Representatives, nagpa-practice kami. Kami mga congressman, tapos pag Tuesday, kasama naman yung aming mga imports. So, pinaghahandaan namin maigi ang UNTV Cup. Talagang, in fact, kinakarir na namin to. Target ng HOR Solons na masundan ang kanilang unang panalo matapos dominahin ng DOJ Justice Boosters noong nakaraang linggo sa score na 96-78. Pangungunahan ng Solons ng kanilang head coach na si Pido Harancio, kasama mga former professional basketball player na sina Kiko Adriano, Arnold Gamboa, Ege Billones at Eric Rodriguez. Samantala, maghaharap naman sa second game ang BOC Transformers at Judiciary Magis at ang Senate Defenders kontra Ombudsman Grabbusters sa Game 1. Mapapanood ang live ang triple header sa UNTV at UNTV Web via streaming simula alas 2 ng hapon. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa. And to give us the latest news abroad, here's William Theo. Yes, William? Good afternoon, Flor, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. The protests in Charlotte, North Carolina has entered a third night with demonstrators marching in the streets while chanting, "Release the video." After 2 straight nights of riots, police were seen lining the streets in an effort to dissuade any violence. Police have resisted pressure to publicly release the video, instead showing it to the family of Keith Scott, who was killed on Tuesday during a police search for another suspect. Scott's wife and other family members viewed the police body camera video of a black police officer shooting him dead in the parking lot of an apartment complex. But the family said the video raised more questions than answers.
Meanwhile, heavy floods in the U.S. Midwestern states of Iowa, Wisconsin, and Minnesota have blocked roads and caused damage to property and infrastructure. The flood was a result of heavy rainfall in the region in the past 24 hours. Swelling rivers bursting to the bursting point that led to people being evacuated and rescued from their homes. Authorities have issued flash flood warnings in the communities until Friday morning. In other news, Vietnamese authorities and wildlife conservationists struggle to contain illegal trafficking of the pangolin. Amiel Pascual has the details. The demand for pangolins remains strong in parts of Asia, where scales, meat, and blood are prized for their supposed medicinal value. The pangolin, a nocturnal mammal covered with scales that resembles a cross between an armadillo and an anteater, is protected under the Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Việt Nam thì vừa là một nước trung chuyển và cũng đồng thời là quốc gia tiêu thụ TT lớn trên thế giới. Cái điểm đến của hầu hết các cá thể TT ở Việt Nam thì là phục vụ cho thị trường tiêu thụ ở Trung Quốc. Tuy nhiên thì cái nhu cầu tiêu thụ TT cũng ngày càng nâng cao ở các cái địa phương ở Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn. Vietnam is home to the Manis pentadactyla species or yellow pangolin. Police seizures of yellow pangolin were rare. But now more and more yellow pangolin are being seized and brought to the sanctuaries, which means fewer are left in the wild. A live pangolin can go for as much as $300 per kilogram, and dealers often stuff additional materials into them in order to earn more. Người ta nghiền cả những cái đá xây dựng ra để như vậy trộn với các cái bột mì rồi trứng để người ta bơm vào cái con TT. Do vậy như vậy là cái quá trình đưa về các cái cơ sở cứu hộ thì các cái cá thể TT này đã bị như vậy là các cái bệnh về đường ruột và dẫn đến vấn đề cái hoại tử đường ruột, nên cái tỷ lệ cứu hộ được trong cái môi trường nuôi nhốt là rất là khó khăn. One center has large freezers full of pangolin carcasses, which they keep as evidence. He says he can only destroy the carcasses once investigations are over. In 2014, the Vietnamese government has put the pangolin at the top of its endangered species list, making poaching, trafficking, and trading of the animal and its products a crime, punishable by up to 15 years in jail and a fine of $90,000. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue, Asia and Oceania. And fans would have their share to Japan's tourism industry by hunting real anime places. Ruiji Sasaki reports. 日本の88カ所がアニメーションスポットとして観光業を促進するために選ばれる予定で、人気の漫画のキャラクターが描かれている駅、大学校舎、地方の神社や他の日常的な場所が候補となる。世界中の人々は英語と中国語を含むいくつかの言語で設定されているウェブサイトを通して目印に投票することができる。観光旅行に停滞した経済にとっての価値ある利益を作るために、この計画は日本の最近の前進を強調する。アニメツーリズム協会は12月までに88カ所のアニメーションスポット巡りを作り上げると述べた。ファンからの票は票を作り上げる際に考慮に入れられる。日本の観光庁は最近来日する観光客の数だけでなく、彼らを感激させていたものも研究し始めた。At least to me, it seems that it's very Japanese to do things in a very proper way, to take care that everything looks is done very nicely and cleanly and patiently, which appears to be part of Japanese culture. 昨年の外国人観光客はクールジャパンの下で2000万人に達した。政府は2020年までには観光客を4000万人に達する目標を定めた。ユージ・ササキ、UNTV ニュース&レスキュー、日本。And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Flor. And so goes the news abroad. Thank you, William, and to our correspondents from around the globe. Umaabot sa 30 blood bags ang na-donate ng UNTV partner na Kamanggagawa Foundation Incorporated sa Hamad General Hospital sa Doha, Qatar. Narito ang report ni Ara May Dungo.
Isinagawa sa ikatlong pagkakataon ngayong taon ng Kamanggagawa Foundation Incorporated sa Qatar ang isang blood donation drive. Ito ay bahagi ng commitment ng organisasyon na makapag-donate ng dugo sa loob ng 4 na beses sa isang taon. Umabot sa halos 30 bag ng dugo ang naibigay ng KFI sa Blood Donor Center ng Hamad Hospital. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kasi po nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-donate po ng dugo at makatulong po tayo sa ating mga nangangailangan. Inaanyayahan ko po kayo na kung may pagkakataon po kayo o may time po kayo, pumunta po kayo malapit po rito para makapag-donate din po kayo ng dugo at makatulong po sa mga tao na nangangailangan po. Salamat po sa Diyos. Isinagawa din ang blood donation drive bilang suporta sa proyekto ng Members Church of God International na pinangungunahan ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon na naglalayong makatulong sa ating kapwa Pilipino man o banyaga. Pasalamat po ako sa Diyos kahit sa maliit na paraan ay nakatulong po ako sa pagdodonate ng dugo para po makatulong po sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng dugo. Hindi man po sa mga Pilipino, kahit po maging sa ibang lahi po. Saka alam ko po may benepisyo po nakukuha din po pagka nagpapakuha po ng dugo para po napapalitan po yung ating mga dugo po. Salamat po sa Diyos. Ang Kamanggagawa Foundation Incorporated ay isang non-stock, non-profit organization ng mga overseas Filipino workers na nakarehistro sa Embahada ng Pilipinas sa Qatar. Katuwang din ito ng UNTV sa advokasya nitong serbisyong kasangbahay. Samantala, kinilala naman ng Hamad Medical Corporation ang serbisyo publikong hatid ng KFI na ilang beses na ring tumanggap ng pagkilala dahil sa blood donation campaign. Malaking tulong po ito sa aming organization para ma-avoid po yung severe shortage ng blood supply. Muli namang tiniyak ng Kamanggagawa Foundation ang patuloy na pakikipagtulungan nito sa Polo OWA sa paglingap at pagmamalasakit sa mga distressed OFW na kinukupkop ng ahensya. Ara May Dungo para sa Serbisyong Kasangbahay. Wayla, magandang matuloy yung imbitasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa United Nations at saka doon sa European Union. Na actually it's not an investigation to conduct an investigation kundi yung hinahamon niya ng debate. And then afterwards yung i-presenta ni Duterte kung ano yung side niya. Kasi ang nangyayari nga naman in relation doon sa kanyang panawagan doon sa mga supporter niya na yung wag pagbantaan yung mga tirahin, foreign correspondents, especially kasi para malaman din yung side niya na kasi saan siya nanggagaling, kung bakit ganun siya makitulong sa mga ganun. Kasi sa halip na yung mga sinasabi ni President Duterte ang babanggitin ng mga foreign correspondents na i-report, ang mangyayari doon yung mga pagbabanta. Yes. Na which is masyadong mamamagnify yung for them also to see yung talagang actual situation dito sa bansa natin. Masyadong mamamagnify yung bad image ng Pilipinas. Kasi syempre pag sa mga nakuha lang nila sa reporters, parang may halo na rin na nadadagdagan na yung mga balita, ganun. Anyway, despite that, positive naman yung Department of Trade and Industry na dadami pa rin yung mga foreign investors dito sa Pilipinas sa kabila nung masyadong mainit na issue na yan na extrajudicial killings. Very comic nga talaga yung ating Pangulo. Very, candid sa mga... Sabi mo nga, di ba, dapat meron siyang gawa ng quotable quotes, yung mga, yung mga sinasabi niya. Minsan kasi nakakatuwa, minsan din naman hindi na nakakatuwa. Ika nga nag-over the back, nag-overboard. Yes. Okay, iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyon na. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News. May balita, saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at happy weekend!